Yo, what's up guys? Lifestyle Traders. Nandito pa rin tayo sa Rome, Italy. At ito pa rin ang aking background, ang Colosseo. Bakit? Kasi ito ang isa sa pinaka-favorite landmark ko na napuntahan ko sa buong mundo. Ang Colosseo. Pero today, hindi natin pag-uusapan ang history ng Rome or mga gladiators. Pag-uusapan natin ang ultimate battle sa trading world. Manual trading versus trading bots. So ano nga ba ang manual trading? Ito yung old school na pamamaraan ng pag-trade kung saan ikaw ang gagawa ng lahat. Mag-a-analyze, pag-e-enter ng trades at pag-close ng trades. Isipin mo siya as hand-to-hand combat. Parang gladiator. Para kang nasa arena. Nakadepende sa bawat move mo ang pag-a-analyze ng market. Kung may mali kang move, ouch! Pero ano naman ang trading bots? Well, sila ay yung mga modern soldiers natin ngayon. Kumbaga parang yung robot ng Tesla. O kaya yung mga robot sa Japan. Automated and consistent. Ginagamit nila ang program strategy natin para mag-trade sila sa market 24/7. Now, I have my very own LTA called Algo. Ito yung aking trading bot. Para siyang personal assistant ko na siya nang bahalang mag-trade para sa akin. Habang tulog ako, o kaya kahit habang namamasyal ako dito sa Italy. Gusto kong pumunta ng Rome, gusto kong pumunta ng Milan, gusto kong pumunta ng iba't ibang parte ng bansa, gusto kong pumunta ng ibang bansa, gusto kong mag-coffee break, go! Si trading bot ang bahala sa akin. So, paano natin sila ipag-compare sa isa't isa? Pag-usapan natin yung pros and cons ng bawat isa. Number 1, sa manual trading, kailangan tutok ka sa screen. Kung paano kung busy ka? Like most OFWs, freelancers, mahirap yon. Pero with bots or algo, you can set and forget. Nasa beach ka man or busy sa trabaho, si algo ang bahala. Number 2, emotions and discipline. Ito yung crucial actually sa mga traders. Manual traders ay prone sa emotions. Kahit gaano ka pa kadisiplinado, minsan talo ang feelings sa market. Pero si algo, wala siyang feelings. Consistent siya. Basta programmed ng tama. Susunod lang siya sa rules na ibinigay mo. Alam nyo ba na minsan mas efficient pang ang algo? Dahil walang sablay na emotional trading. Walang revenge trading, walang over leverage, walang over trading. Pero hindi yung ibig sabihin ay perfect siya. Meron ding mga disadvantage yan syempre. Number 3, adaptability and market shifts. Yung mga manual traders, kaya niyang mag-adapt or mag-adjust agad-agad kapag may mga biglaang ganap sa market. Like mga high impact news. Pero si algo, wala sa program niya yon, hindi siya makapag-react agad. At syempre, hindi rin niya mahuhulaan kung ano yung mga mangyayari sa high impact news. Number 4, initial setup and maintenance. Yung algo, hindi yan magic. Kailangan mo rin siyang i-maintain. Setup pa lang kailangan ng testing and tweaking. Pero once okay na, minimal maintenance na lang ang kailangan. Sabi nila, pag meron daw fountain, maghagis ka lang daw ng barya, tapos mag-wish ka, tapos yung wish mo, matutupad na. Okay? So maghahagis ako ng barya. Sana maging profitable trader na ako at maging profitable yung aking algo. Joke lang. Pero ito ang takeaway natin, ha? What's better depends on you. Kung gusto mo hands-on and you enjoy the process, manual trading, perfect para sa'yo. Kung busy ka at gusto mo ng passive income, i-consider mo yung algo. Kaya mga ka-lifestyle traders, it all depends on your lifestyle and trading style. Ako, personally, parehas kong ginagamit. Nagma-manual trading ako, at the same time gumagamit ako ng algo dahil gusto kong kumikita pa rin ako kahit sa mga oras na hindi ako nakakapag-trade. Especially pag nasa bakasyon ako, tulad ngayon. Nandito nga ako sa Rome, Italy, sa Europe, namamasyal, nagbabakasyon. At yun ang pinaka-the best na nagustuhan ko sa paggamit ng algo. Kaya kong kumita anytime, anywhere. So actually, kung curious ka kung paano ko nga ba ginagamit ang algo or anong algo ang ginagamit ko, meron ako actually video about the algo na ginagamit ko personally. So kung gusto mong mapanood yung video na ginawa ko ngayon, all you need to do is to send me a message sa aking Facebook page. Ito yung aking Facebook page. At actually, yung link niyan nasa description box. Okay, make sure na magamit mo yung link sa description box para hindi ka mapunta sa mga dummy accounts. So, yun lang.
I hope na na-enlighten ka sa video na to. And if you like this kind of contents, you can also comment below para makapag-suggest ka ng mga topics na pwede nating i-discuss sa ating YouTube channel. So with that guys, again, Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Ciao!